Alamin mga Filipino senior citizens, pinaka-latest na update sa social pension criteria. Alamin para alam nyo kung kayo ay pasok or hindi dito sa 1,000 piso na pensyon sa ilalim ng DSWD Social Pension Program. Mamaya-maya ating ang pag-uusapan. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dakos sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Well, ating pag-uusapan ang pinaka-latest update kung ano nga ba ang criteria para makapasok at makasali sa DSWD Social Pension Program. Para iwas na din po ng pagkakalito at para iwas na din po ang maraming tanong kung bakit hindi kayo kasama dito sa programang ito mga ka-vlogs. Mamaya-maya ating ang pag-uusapan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So since marami nga po ang naghahangad at nagnanais na makasama at makasali dito sa DSWD Social Pension, ay nararapat na alam nyo din po mga senior citizen kung sino-sino nga lang po ang pwedeng makakasama dito. At dapat alam nyo ang criteria, mga basic criteria ng nasabing programa para hindi na po kayo maguguluhan, hindi na po kayo malilito kung bakit nga ba hanggang ngayon hindi pa kayo kasama. Sa ngayon kasi, merong tinatayang nasa mahigit na 4 na milyon ang miyembro or kasama dito sa DSWD Social Pension Program. Sila po ay tumatanggap ng 1,000 piso na pensyon. Buwan-buwan po yan mga ka-vlogs. And quarterly or every 3 months, nagkakaroon po sila ng payout na nagkakahalaga ng 3,000 piso. And kung itutotal natin yan sa buong taon, meron pong kabuuhan na 12,000 pesos buong taon ang kanilang matatanggap mula sa gobyerno sa pamamagitan ng DSWD dito sa ilalim ng Social Pension Program. Kaya naman po, malaking tulong ito sa ating mga seniors, pambili ng kanilang gamot, pagpapacheck up, pagkain at iba pang pangangailangan. And marami po talaga ang gustong makasama dito. Sa katunayan, napakarami po ang nasa waiting list ng DSWD, nag-aantay na maipasok dito sa social pension. And hindi po kasi talaga direct, hindi po ibig sabihin na kayo ay indigent o senior citizen na mahirap, direct na mapasok na kayo. So hindi po ganoon kasi meron kasi siyang quota or limit per LGU or per barangay. Halimbawa po, sa inyong barangay ngayon ay puno po, walang slot, kahit po kayo ay kwalipikado, hindi pa rin po kayo po pwedeng ipasok kasi nga wala pang slot, wala pang bakante. Ang mangyayari kasi dyan, aantayin natin, nakakalungkot man na sabihin, pero antayin nyo po kung sino ang pumanaw, sino ang sumakabilang buhay, sino po ang lilipat ng tirahan. Kasi kung lilipat kayo ng tirahan, automatic po yan, matatanggal kayo sa inyong barangay. At kung sino nga po ang madidisqualify, yung lalabag po sa panuntunan o criteria ng DSWD. So, once na meron pong mga ganoon, so yun po ang panahon na may ipapasok. Ang ipapasok naman po, yung mga nasa waiting list, yung mga nakaantay doon sa waiting list for social pension. Well, ito, ngayon, pinaka-latest na update, atin nga pag-uusapan muli, para alam nyo po talaga ang mga criteria paano makasama sa social pension. Kasi ang dami pong nagtatanong, ang dami pong nagme-message sa akin, hindi lamang dito sa YouTube nagtatanong, kundi maging sa aking Facebook page, Messenger, binabaha ako ng sandamakmak na mga katanungan at mga
inquiry regarding social pension. Kaya ito, makinig kayong mabuti. Ang sinasabi naman po ng DSWD, ayon sa kanilang Implementing Rules and Regulation or IRR guidelines po o criteria dito sa nasabing social pension, kailangan po ang makakasama dito, una, may karamdaman, may mga sakit. Pangalawa, may kapansanan, no? May mga persons with disability natin na mga senior citizen. Pangatlo, walang source of income. Ibig sabihin, walang hanap buhay, walang mapagkukunan ng pera or pantustos sa kanilang mga pangangailangan. Pang-apat, wala pong nag-aabot, walang nagbibigay na sustento o suporta from the immediate family, gaya ng anak, no? Apo or kapamilya, walang nagbibigay ng sustento, para sa kanilang pangangailangan. So sila po yung mga indigent or mahihirap na mga senior citizens. So yun po yung criteria, no? 4 na criteria para makasama sa social pension. Alam ko, marami sa inyo ang nagsasabi or sasabihin na, bakit yung kapitbahay ko, bakit yung kabarangay namin, yung kakilala ko, bakit nakasama sa social pension? May mga anak naman abroad, may negosyo naman, no? Malaki naman ang bahay, may sahod naman, no, na tinatanggap, o di kaya may pensyon naman sa SSS, GSIS or PVAW, may kaya naman sa buhay. Bakit sila nakasama? Well, ang sagot dyan, yan po ay illegal. Yan po ay mali talaga. Kung pagbabasihan natin doon sa kriteria ni DSWD, talagang labag yan. No, siguro nakalusot lang yan dahil merong backer or merong malakas na tao na nagpapasok niyan, no? So nangyayari talaga kasi yan. Dahil alam niyo naman dito sa Pilipinas, no, talagang dyan ang ating sistema parang palagi talaga na palakasan system. Nangyayari po yan. Pero bawal na bawal po yan. Sa katunayan, no, kung inyo pong maalala doon sa Region 6, particular in Iloilo, in Guimaras, in Antique, in Capiz, Negros Occidental, no, meron pong mga natanggal na nasa mahigit 13,000 na mga benepisyaryo ng social pension. Tinanggal po sila ng DSWD Region 6 dahil po sa paglabag ng mga kriteryang yan. Dahil yung sa kanila pumanaw na, no, namatay na, pero andyan pa rin yung pangalan sa listahan, no? Nakakatanggap pa rin ng pensyon sa gobyerno. No, yung iba sa kanila lumipat ng tirahan, pero andyan pa rin yung pangalan. Yung iba sa kanila may mga sahod na tinatanggap o honorarium, andyan pa rin yung pangalan, nakakasama pa rin po sila. Yung iba may kaya, may pensyon, no, na tinatanggap, but nakasali pa rin dyan sa Region 6. Kaya po sila tinanggal during the revalidation, no? Vinalidate po uli ng Region 6 DSWD ang kanilang mga beneficiary ng social pension. Ayun, ang dami, more than 13,000 tinanggal sa listahan. So sana ganun po, no, ang gagawin po ng mga regional office ng DSWD para matanggal ang mga hindi karapat-dapat. Biruin niyo, ang dami, more than 13,000, no? Ang natanggal sa nasabing social pension, dapat para yun sa mga mahihirap, dapat para yun sa mga talagang nangangailangan ng naturang programa, ng naturang pensyon bigay ng ating gobyerno. So, kung ganun po ang nangyayari sa inyo, sa inyong barangay, sa inyong LGU, kung may alam kayo ng mga ganoon na hindi naman po pasok sa criteria pero nakasama pa rin, huwag nyo po yung i-tolerate, no? Huwag nyo po yung hayaan na mangyari. Isumbong nyo po, ireklamo nyo po. Mag-file kayo ng complaint sa OSCA office o di kaya mag-direct kayo sa DSWD regional office, no? Walang mali dyan dahil karapatan nyo yan, no? Dahil kawawa naman po ang mga talagang deserving na magiging benepisyaryo ng social pension kung yung mga taong yan na hindi naman kasama talaga sa criteria andyan, no, tumatanggap ng nasabing pensyon. I-report nyo po kung ganun po ang nangyayari sa inyong LGU o sa inyong barangay, mga ka-vlogs. So yun po ha, pinaka-latest yun na update, no, ating
pag-update sa inyo regarding the criteria of the social pension. Sana naman maliwanagan kayo, no? Napakadali lang naman intindihin ang criteria yon, no? At napakadali yung sundin. Meron lang talagang mga lumalabag dito, mga ka-vlog. So yun po yung encouragement natin sa inyo na i-report nyo po sa DSWD para matanggal yan sila, ma-revalidate, no? At nang matanggal sa listahan at makapasok ang tunay na mga deserving na mga indigent senior citizens. Kaya naman, mga Filipino senior citizens, sino po ba sa inyo dito? Anong barangay? Meron po bang barangay dito, may LGU, na alam nyo na meron pong mga nakasama sa listahan at benepisyaryo ng social pension, tumatanggap ng 1,000 piso na pensyon, ayuda sa gobyerno, na hindi naman talaga totoong mahirap o indigent? Meron po ba sa inyo ang may alam nito? Ano po ang opinion ninyo regarding dito sa ating diskusyon ngayon? I-commentan nyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng address kung saan yan nangyayari. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo lamang ang ating join button. Nasa baba pa rin yan, mga ka-vlogs. Maraming perks dyan. Maging miyembro kayo sa aking YouTube channel. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman po sa mga benepisyo at programa ng ating mga Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari niyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari niyo i-komento sa comment section na nasa baba. Pag-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.